Parang nakita na kung sino ang natalo sa Davis at Luka trade sa injury ni Davis. Sinwerte ang Lakers sa nabigong trade kay Williams at Warriors target ang 6th seed. Grabe ang taas pala talaga ng basketball IQ ni Butler. Haharap na sila sa malakas. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, mabibili na sa Shopee para may COD. I-click lang ang link sa comment section. Ang former superstar center ng Los Angeles Lakers na si Anthony Davis ay mawawala ng matagal dahil sa left adductor strain. Ayon kay Shams Charania ng ESPN sa pamamagitan ng X, si Davis ay hindi makakalaro ng matagal para sa Dallas Mavericks. Ginawa ni Davis ang kanyang debut kasama ang Mavericks nitong linggo laban sa Houston Rockets. Nagpakitang gilas siya sa kanyang unang laro, ngunit lumabas noong third quarter matapos maramdaman ang tinawag ng Mavericks na isang lower body injury. Ngayon, mawawalan ng kanilang bagong superstar center ang Mavericks ng matagal. Matapos ang laro, sinabi ni Davis na hindi ito seryosong pinsala. Naramdaman kong tumigas ang aking binti. Parang may kaunting pulikat. Sinubukan kong bumalik at paluwagin ito, ngunit hindi talaga lumuwag. Pero wala namang seryoso. Ayos lang ako, ani Davis. Idinagdag din ni Davis na partikular na sa kanyang singit at quad area niya naramdaman ang sakit. Dahil wala si Davis ng walang katiyakan, pipili si NBA Commissioner Adam Silver ng 2 injury replacements para sa All-Star Game. Dahil mawawala rin ng matagal si Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa nangyayari ngayon kay Davis? Sa ibang balita naman, ang huling trade ng LA Lakers bago ang deadline ay nakansela matapos lumitaw ang ilang komplikasyon. Sa kasamaang palad para sa lahat ng sangkot, ang trade sa pagitan ng LA Lakers at Charlotte Hornets ay napawalang bisa dahil sa mga alalahaning inilabas ng Lakers tungkol sa physical ni Mark Williams. Naglabas ng pahayag ang Charlotte Hornets na tinatanggap muli si Mark Williams, habang nakuha naman ng LA Lakers pabalik sina Dalton Neck, Cam Reddish at ang kanilang 2031 pick swap. Nadismaya ang mga tagahanga ng Lakers sa pagkawala ni Neck, ngunit ngayon ay nakuha nila siyang muli bagamat wala na silang sentro sa koponan. Maaari itong maging isang malaking problema para sa natitirang bahagi ng season, lalo na matapos nilang i-trade si Anthony Davis kapalit ni Luka Doncic. Ang pagkuha kay Williams ay isang hakbang upang mapanatag si Doncic at isinakripisyo ng Lakers ang karamihan sa kanilang tradable assets upang makuha siya. Ngayon ay naibalik nila ang mga ito, ngunit tapos na ang trade deadline at huli na para may magawa tungkol dito, pero maaaring makinabang ang LA Lakers. Naniniwala ang eksperto sa trade ng ESPN na si Bobby Marks na sa pangmatagalan, maaaring matuwa ang LA Lakers na hindi natuloy ang trade. Ipinaliwanag niya na masyadong malaki ang isinakripisyo ng Lakers dahil sa esensya ay ibinigay nila ang 2 first round picks kasama na si Dalton Neck na kinuha bilang 17th pick in 2024 NBA draft. Sinabi ni Marks, "Sa tingin ko kahit papaano ay sinuwerte ang Lakers dito dahil napakamahal ng presyong ito para itong pabigla-biglang reaksyon matapos makuha si Luka. May posibilidad pa rin na makakuha ng panibagong manlalaro ang Lakers, ngunit malabong magkaroon ng malaking impact ang sinumang makuha nila sa buyout market, lalo na kung kailangang abot kaya ang sahod nito." Dagdag ni Marks, "Sa ngayon, may 15 players sa ilalim ng kontrata ang Lakers, $1.7 million ang pagitan nila sa second apron, kaya kailangan nilang mag-waive ng isang player bago makapirma ng bago. Pwede nilang i-waive si Christian Wood kung gusto nila at kumuha ng ibang manlalaro o kaya si Cam Reddish. Pero mag-ingat sa buyout market. Ang buyout market ay isa sa pinakapinalobong at sobrang pinapahalagahang aspeto sa NBA. Nagdedebate ang mga tagahanga ng Lakers kung maaaring ilipat si LeBron James sa posisyon ng sentro. May desisyong kailangang gawin si JJ Redick lalo't nakatakdang maglaro sina James at Doncic laban sa Utah sa Martes ng araw. Isang hindi inaasahang dagok ito para sa Lakers, lalo na't dumalo pa si Williams sa panalo nila laban sa Pacers. Ngayon, babalik siya sa Charlotte. May mga joke pa na dapat kunin ng Lakers si Dwight Howard na naging mahalagang bahagi ng kampyonato nila noong 2020. Gayunpaman, mukhang hindi interesado si Howard na bumalik. "Sayang, isa na akong podcaster ngayon," ani ni Howard sa X. Ngunit ipinahayag din niya na dapat pag-isipan ng Lakers sina DeMarcus Cousins o Jahlil Okafor na parehong mas bata sa kanya. Dahil hindi na mukhang option si Howard, malakas ang tsansa na titingin ng Lakers sa mga tulad ni Mo Bamba na tulad ni Williams ay may isa sa pinakamahabang wingspan sa NBA
at maaaring magsilbing magandang love target para kina Doncic at James. Ngunit ipinahayag din niya na dapat pag-isipan ng Lakers sina DeMarcus Cousins o Jahlil Okafor. Ano sa tingin niyo mga kaibigan, sino dapat ang kuning sentro ng Lakers? Sa ibang balita naman, nang ipakilala si Jimmy Butler ng Golden State Warriors noong Biyernes sa Los Angeles, suot niya ang isang numero na hindi pa niya nagamit kailanman. Hindi noong high school, hindi sa isang taon niya sa Tyler Junior College, hindi rin sa 3 taon niya sa Marquette, at hindi sa alinman sa 4 na kupo ng nilaruan niya sa NBA. Ngunit nang gawin ni Butler ang kanyang debut para sa Warriors noong Linggo ng araw sa Chicago, may isa pang pagbabagong makikita sa ibabaw ng kanyang bagong number 10 jersey, isang bagong pangalan. May 3 karagdagang letra. Eksaktong 1 taon mula nang pumanaw ang kanyang ama, si Jimmy Butler Jr., nagpasya si Butler na bigyang pugay ito sa pamamagitan ng pagpapalagay ng Butler III sa kanyang jersey. Ayon sa pinakabagong star ng Warriors matapos ang 132-111 win in United Center, ang pagbabagong ito ay panghabang buhay. Napakalaking bagay na magsimula sa road trip na ito, sabi ni Draymond Green. Saludo ako kay Jimmy. Ngayon ang anibersaryo ng pagpanaw ng kanyang ama. Bumalik siya rito. Ang dami niyang emosyon pero nanatili siyang matatag. Tuloy lang sa laban. Napakaganda para sa amin na nasa road trip kami magkakasama palagi. Ang Warriors ay hindi 1-0. Sila ay 26-26. Bumalik sa .500 record na may 30 laro pang natitira sa regular season. Ngunit may malaking pagbabago sa aura ng koponan noong Linggo ng araw, sa court, sa locker room at sa press conference. Mahalaga ito para sa kumpiyansa namin at sa standings, sabi ni Coach Steve Kerr. Pumasok kami sa laban na nasa ika-11 pwesto. Ang goal namin ay umakyat sa ika-6 na pwesto. Posibleng mangyari iyon, maaaring hindi. Kailangan naming mag-init ng husto para magawa iyon. Pero may 30 laro pa kami kaya hindi na kami pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Bago pa man siya naglaro sa Warriors, hindi pa nakakapag-practice si Butler kasama ang team. Hindi siya nakasali sa shoot-around noong Linggo ng umaga dahil hindi pa natatapos ang lahat ng physical exams ng ibang manlalaro sa trade. Dahil dito, nag-joke si Curry na parang training camp ang pakiramdam ng umaga kung saan kailangang pag-aralan ang mga basic na set at sistema ng team. 3 plays lang ang alam ni Butler pero nanaig ang kanyang mataas na basketball IQ noong nagsimula ang laro. Parang panibagong simula ito, isang sprint patungo sa finish line, sana, ani ni Curry. Ang pangunahing goal namin ay makalabas sa play-in at makapasok sa playoffs ng direkta. Sa tingin ko, realistiko ito. Ang gusto lang namin ay lumaban at bigyan ng tsansa ang sarili naming makapasok sa postseason. Sa loob at labas ng locker room ramdam ang excitement. Isang manlalaro mula sa kabilang bahagi ng silid ang nagsabi sa NBC Sports Bay Area, "Magiging maayos to. Nakita mo ba ang ika-4 na quarter? Hindi na tayo matatalo sa 4th quarter." Upang mabigyan si Curry ng pahinga sa simula ng ika-4 na quarter, matapos niyang sumabog ng 24 na puntos sa ikatlo, iniwan siya ni Kerr sa bench kahit 3 lang ang kalamangan ng Warriors. Walang problema dahil si Butler ang bumuhat ng opensa. Nagpasimula siya ng 7-0 run upang itaas sa 10 puntos ang kalamangan. Pagbalik ni Curry sa laro, lumubo na sa 17 puntos ang lead ng Warriors habang si Butler ay may 10 puntos na sa quarter. Ilang araw lang ang nakalipas, parang napakalayo ng tsansa nilang umakyat sa standings. Ngunit isang laro lang ang lumipas at tila nagbago ang lahat. Para bang natagpuan ng Warriors at Butler ang isang magic eraser upang burahin ang nakaraan at binigyan sila ng bagong enerhiya upang sumabak sa natitirang laban ng season bago nila maabot ang pang-6 na pwesto sa West. Mukhang magiging isang kapanapanabik na laban ang paparating sa kanila dahil parehong may bagong manlalaro sa kanilang roster ang dalawang team, si Jimmy Butler para sa Warriors at si Kyle Kuzma para sa Bucks. Nakakagulat, pero ang Warriors ang itinuturing na malakas na paborito sa pustahan para sa larong ito na maaaring senyales na hindi maglalaro si Giannis Antetokounmpo. Nagbigay agad ng malaking epekto si Jimmy Butler sa kanyang debut at maaaring ito ang dahilan kung bakit pabor ang Warriors sa larong ito, lalo na laban sa isang Milwaukee team na madalas na niyang nakakalaban nitong mga nakaraang taon. Sa huli, ang pagdagdag kay Kyle Kuzma sa Bucks ay dapat makatulong sa kanila sa depensa at punan ang kawalan ng presensya ni Giannis. Bagamat mainit ang Warriors sa ngayon, inaasahang makakaranas sila ng ilang pagsubok habang inaayos pa ang kanilang lineup. Kayo mga kaibigan, kaya ba ng Warriors ang 6th seed?